Hello mga palangga, kamusta kayong lahat mga palangga? Ayan, so mayroon lang akong isi-share sa inyong lahat na ito ay tungkol kay Inday Sara, kay BP Sara Duterte. Lalong-lalo na sa ating Tatay Digong. Alam naman natin na marami ang nagmamahal sa pamilyang Duterte. Buong mundo, sobrang dami nating mga kababayan kahit saan man sila. So, ang pinakapunto dito ay magpapasalamat tayo sa lahat ng ating mga kababayan na magpahanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang pagrarally sa iba't ibang bansa, lalong-lalo na sa Pilipinas. Hindi talaga yan matitigil hanggang hindi makauwi si Tatay Digong sa ating bansa. Hindi yan titigil. Talagang tuloy-tuloy nila yan. Tandaan ninyo mga palangga, ang lahat ng mga bagay na ginawa ni Bangag sa pamilyang Duterte, lalong-lalo na sa kay Tatay Digong ay hindi yan mananaig. Akala kasi nila sila na yung nagmamay-ari ng Pilipinas. Sila na yung pinaka makapangyarihan sa lahat. Nagkakamali yang mga yan. Tandaan ninyo mga palangga. Sa oras na malagpasan ni BP Inday Sara Duterte ang lahat ng ito, tandaan natin ang paghihiganti ni Inday. Talagang makikita at buong mundo ito, lahat mailalatag ni Inday Sara ang mga katiwaliang ginagawa ni Bobong Marcos. Ito talaga yun. Ang dami-dami nagsasabi kailan ilalabas yung video na ginagawa ni Bobong Marcos. Ito yung tandaan natin mga palangga. Pinakahihintay sa lahat ng pinakahihintay ang revenge na mangyayari sa bansang Pilipinas. Ilagay natin ito sa ating mga kukuti mga palangga. Dahil ang dami-daming mga kababayan natin na nagmahal kay Tatay Digong. Sa ngayon nga pala, yung update kay Tatay Digong mga palangga, wag na natin masyadong dibdibin. Relax lang tayo. Sabi nga ni Tatay Digong, relax lang kayo. Mahal na mahal ko kayong lahat. O, di ba? At higit sa lahat, may hangganan ang ginagawa ng administrasyong ito. So dito natin mapapatunayan na napakagaling, talagang binibigay ni Tatay Digong ang lahat ng kanyang pagmamahal sa bansang Pilipinas at sa buong mundo na nakakilala sa mga ginagawa ni Tatay Digong during his time. Kung inyong napapansin, ang hindi lang dito maintindihan ng mga bangag at mga trolls na mga kababayan natin ay ang akala nila kapag ikaw yung presidente, dapat sundin mo kung ano yung nakatalaga na panukala ng isang presidente. Ngayon, kapag umaayaw ka, so ganun talagang mangyayari sa iyo. Ang tanong, sino ba? Siya ba mismo ang pumatay? Siya ba mismo personal ang pumatay? Hindi naman nanlaban yung tao. So malamang dahil may alituntunin, mayroong batas yung presidente, yun yung susundin natin. Hindi ibig sabihin na ay kisyo ganito. So kung napapansin ninyo, nagkalat na yung mga fake news na ginagawa talaga ng mga iba't ibang tao dahil binabayaran ni Bangag yan. May napapansin ako isang universidad sa Santo Tomas yata yun. Oh. Hindi naman panahon ni Tatay Digong yun eh. Gawa-gawa, ang galing nila magmanipula. Dahil binubusalakan na ng pera yung mga bunganga ng mga tao na yan eh. Kaya nga sabi nga natin, pag mayroong mga trolls na magbabas sa atin, sa mga comment section, pabayaan natin sila mga palangga dahil yun yung opinion nila. Pero tayo na may matinong pag-iisip, tayo na merong saloobin at damdamin at meron din tayong malayang pagpapahayag, maaari tayong magpahayag ng saloobin natin. Meron sila, meron din tayo. Respetuhin natin kung ano man yung gusto nila, huwag tayong makipag-away sa kanila. Kasi hindi naman mahalaga yung nakipagdebatihan ka doon. Kasi hindi matitigil ang problema na yan eh.
So, mag-relax lang tayo mga palangga. Kung ano man ang mangyayari, diyan natin malalaman ang paghihiganti ni Inday Sara. Yun lang talaga pinaka the best way or weapon na hinaantay ng lahat ang mailatag yung katiwaliang ginagawa ni Bobong Marcos. Abangan natin yan mga palangga. So yun lang yung aking masasabi. Mag-ingat ang lahat ng ating mga kababayan. Tuloy-tuloy tayong magsuportahan at mag-pray. No? Hindi natin kaligtaan ang mag-pray kay Tatay Digong. So God bless sa lahat. Maraming salamat sa panonood.